For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, Panukalang Maharlika Investment Fund, isa ng ganap na batas. Sovereign Wealth Fund, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magagamit sa personal na pangangailangan. Ang isang nakita po ng ating Office of Building Official is yung absence po ng site engineer. Kontraktor ng gumuhong construction site sa Antipolo City, nakitaan ang mga paglabag batay sa inisyal na pagsisiyasat ng lokal na pamahalaan. Doon po sa 5 pulis po na nasangkot sa robbery extortion cases last week po ay sumuko na po kahapon. At ngayon po ay nasa custody na po sila ng Manila Police District. 5 pulis Maynila nasabit umano sa robbery extortion, naka-restrictive custody na. ICC Appeals Chamber tinanggihan ang apela ng Pilipinas. Investigasyon sa drug war ng nakaraang Duterte administration pinatutuloy sa ICC prosecutor. All preparations have been done, physical arrangements, security. We are confident that by Friday, everything will be all set for the kasi we will have a rehearsal Media entities na magko-cover sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsimula ng mag-set up sa batasang pambansa. RTVM mamamahala sa takbo ng programa sa SONA. LPA sa Philippine Area of Responsibility posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maapektuhan kaya? Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kinakitaan umano ng mga paglabag ang kontraktor ng gumuhong lupa sa ginagawang cold storage facility sa Antipolo, Rizal. Base ito sa inisyal na pagsisiyasat na ginawa ng local government unit ng Antipolo City, kasunod na rin ang nangyaring sakuna noong linggo ng gabi. Mula sa Antipolo City, ito ang balita ni Alan Manansala, live. Alan, ano-ano ba ang nakitang paglabag ng lokal na pamahalaan ng Antipolo diyan sa tinatayong cold storage facility? Yun isa na nga sa mga naobserbahan ng LGU Antipolo City, yung kawalan ng site engineer na nagmamando at mag-check at mag-oversee sana doon sa ginagawang cold storage facility. At gayon din, wala din umanong logbook o record book na ginagamit ang mga kontraktor o ang kontraktor na kung saan doon naman nakasulat lahat ng operational na ginagawa ng naturang kumpanya. Samot-saring paglabag ang nakita ng lokal na pamahalaan sa itinatayong cold storage facility sa Sitio Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ito ay base na rin sa isinagawang initial inspection ng local government unit sa lugar kung saan nangyari ang pagguho ng lupa. Ayon kay Enrilito Bernardo Jr., Public Information Officer ng Antipolo City, may dapat panagutan ang Marinas Corporation Builders Incorporated na siyang kontraktor ng proyekto. Ang isang nakita po ng ating Office of Building Official is yung absence po ng site engineer. Na per project kasi dapat meron talaga silang nag-guide doon, so nag-oversee ng construction. So wala po silang nakitang site engineer doon sa area. Tapos ano ba po yun? And yung pong mga protocols like yung pagkakaroon ng logbook sa site. So dapat meron po siyang protocol na kailangan po nandun yung mga nilalag. May nakita ring bitak sa retaining wall o sa bakod na bumagsak sa maraming bahay sa lugar. May mga pagtagas rin umano ng pinaghalong tubig at putik na nakikita ang mga residente tuwing umuulan, subalit wala umanong naging aksyon ang kumpanya dito.
bunsod ng nagpalabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Antipolo ng work stoppage order sa kontraktor. Pansamantalang ipinatitigil ang construction habang nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon sa nangyaring sakuna. Actually, nag-issue na po ang Office of the Building Official ng work stoppage order. So, tigil muna sila doon habang iniimbestigahan nga po yung pangyayari. Kung paano nangyari po yun. So, as to that aspect po talaga, ano po tayo? Subject for further investigation ba siya? Kanina muling humarap si Ray Mendoza, ang tumatayong representative ng Marinas Corporation Builders Incorporated, ngunit hindi na siya nagbigay pa ng pahayag. Off muna tayo sa housing, hindi po para dumarating yan. I'm sorry. Gayunman, tiniyak nito ang patuloy na tulong sa mga naapektuhang residente ng aksidente. Yun, kanina nga sinabi rin ni Enrilito Bernardo Jr., ang Public Information Officer ng Antipolo City, na kung saan ay kinoconsolidate na nila lahat ng mga documents, maging ng permits ng IC Point Storage and Processing Corporation na siyang may-ari mismo nitong gumuhong lupa na sinasagawa o itong itinatayong cold storage facility na gumuhong lupa dito yan sa may Sitio Vista Grande. At doon rerepasuhin, bubusisiing lahat ng mga dokumento at titingnan kung talagang may paglabag ang ginawa itong kontraktor maging ang may-ari, at doon sila gagawa pa ng susunod nilang hakbang laban dito sa kung may kapabayaang mapapatunayan, dito sila gagawa ng hakbang laban sa mga nasabing kontraktor at may-ari ng naturang cold storage facility. June. Alan, nabanggit ba kung anong klaseng lupa yung pinagtatayuan ng cold storage facility na yan? June, isa rin ito sa iimbestigahan at aalamin ng LGU Antipolo City dahil itong June, lupang gumuho sa dakong ito, dumping lang ito. Inipon lang ito para mapagtayuan ng mabakuran at mapaglagyan nung itinatayong storage. Pero June, base na rin sa observation natin at talagang napakalambot nitong lupang nakita natin, at kaya dahilan na rin ay yung sunod-sunod na o ilang araw na pagkakaroon ng pag-ulan sa lugar, kaya gumuho na rin itong lupang kinatatayuan ng pasilidad. June. Ibig sabihin, Alan, yan ay tambak lamang yung bahagi na gumuho na yon, yung pader na yon, Alan, tama ba? Oo, June, tama ka doon. At sabi nga na rin ng ilang mga residente, bago pa man nangyari yung insidente, may nakita na silang malaking bitak. Dangan lamang, June, sa kabila ng marami nilang ulat at report na ginagawa doon sa kontraktor mismo ng pasilidad, wala pa rin silang ginagawang pagtugon. Kaya paulit-ulit na rin ang ginagawang pangungulit ng mga residente doon sa mga naoobserbahan nila dito sa ginagawa o pagtatayo ng cold storage facility. Alan, may ulat na rin ba sa klase ng materyales na ginamit sa pagtatayo? Angkop ba ito doon sa lupang pinagtatayuan? Yun yan ang aalamin natin bukas, dahil ang gusto ng mangyari ngayon ng LGU at ng kontraktor ay magkaroon sila ng dialogue para pati yung mga ganong bagay at ganong impormasyon aalamin nila sa gagawing investigasyon, June. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Sa iba pang balita, nananatiling naka-alerto ang Office of the Civil Defense para bantayan ang mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Dodong at Habagat. Ayon kay OCD spokesperson Edgar Posadas, bukod sa mga pagbaha at landslide, may mga naitala ring casualties dahil sa sama ng panahon. Gayunman, under validation pa ito sa ngayon. Sa kabuuan, mayroong 47,220 individuals mula sa 135 barangays ang naapektuhan na magkasabay na weather condition. Pinag-iingat rin ng OCD ang publiko dahil sa panibagong binabantayang low pressure area. Meron pa po tayong isang papasok na weather disturbance na posible pong maging bagyo. So, panatiliin po natin yung ating paghahanda. Patuloy po tayong makinig sa mga kinauukulan
At sumunod po tayo dahil tayo po ay meron din po tayong responsibilidad sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng ating pamilya. Papalapit sa bansa ang isang low pressure area. Sa mga susunod na araw ay posible pa itong lumakas at maging bagyo. Mula sa UNTV Weather Center, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, may epekto na ba sa bansa itong LPA at kung magiging bagyo ito, ay tatama ba ito sa lupa? Magandang hapon dyan sa ating mga kasambahay. Itong low pressure area dyan, meron ng kaunting epekto dun sa ilang bahagi ng Mindanao, yung pinaka-trough o extension ito. Pero ito kanina alas 3 ng hapon, nasa 810 kilometer dito sa may silangan north-eastern part ng Mindanao. 810 kilometers yung kanyang pinakadistansya. At ayon sa Pag-asa, within 24 hours ay posible itong maging isang bagyo. At papangalanan nito, bibigyan ng lokal na pangalan na Egay. At by weekend, based dun sa forecast position na makikita din naman natin dito sa may windy.com, yan ay halos lalapit dyan sa may area ng silangan, ng Luzon at ng Visayas. Yan yung pinaka-forecast position niya pagdating po yan ng Sunday. Pero posible pa po yung magbago dahil yung mga detalye ay kinakalap pa ngayon ng Pag-asa para magkaroon naman tayo ng assessment sa ating local meteorological agency. Yun nga yung ating Pag-asa. Ito kasi ay model na yan, ay galing yan sa model ng ibang bansa. Pero most probably, iyan yung isa nating nakikita maging possibility na maging senaryo pagdating po yan ng Sunday, a day before po ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa ngayon ay yung Caraga at Davao Region ay makakaranas po yan ng mga pag-ulan dahil po sa trough o extension nitong low pressure area na sa Philippine Air Responsibility. Yung habagat medyo malakas din po, nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na po sa may area ng Zambales at Bataan. Yung Metro Manila at nalabing bahagi naman ating bansa ay makakaranas naman ng papulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. June? Tama na rin sinasabi mo kanina, parang lalabas nga may epekto ito sa Lunes, ano? Yes, June, yun yung ating babantayan ngayon. Kung magbabago yung kanyang direksyon, ang dalawa kasi yung senaryo natin tinitingnan dito, yung landfall scenario at yung kung posible ba ito na lumihis papunta dyan sa may area ng Japan o silangang bahagi ng Taiwan. Pero yung isang senaryo, yun nga, didikit yan sa may area ng silangang bahagi ng Bicol, ng Quezon at maging yung silangang bahagi ng Luzon pa. At titingnan natin sa mga susunod na araw dahil habang umiikli o lumalapit yung mga araw, mas naging accurate yung ating forecast. Malalaman natin kung saan dadaan yung sentro nito, yung mata, kung ito yung magiging typhoon, o kung ito man ay magiging super typhoon. Dahil sa laki niyan yun, definitely makakaapekto yung kahit yung pinaka-outer cloud band o yung labas na bahagi ng bagyo, makakaapekto definitely yan sa ating mga bansa. Kaya ngayon pa lamang ay maaaring maghanda na yung ating mga kababayan. Lalabas na sinasabi mo, Ray, kahit na lumihis yan, may epekto pa rin. Definitely, Jun, dahil napaka-aktibo ngayon ng ating southwest monsoon, habagat natin. So kung lilihis yan, papunta sa may area ng Japan, hahatakin naman yung habagat. So most probably, may epekto talaga. Kung matatandaan natin yung mga nakakaraan natin bagyo, habagat, yung nagpaulan, nagdala ng mga pag-ulan sa atin, kahit itong bagyong si Dodong, nung dumaan sa ating bansa, ay talagang pinalakas din ito yung habagat, kaya nagkaroon tayo ng mga pagbaha sa ilang lugar, Jun. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Nagsimula ng mag-set up sa loob ng House of Representatives ang mga media entity na magko-cover sa ikalawang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 24. Samantala, ang Radio Television Malacanang o RTVM na rin ang mga ngasiwa sa buong production ng SONA na dapat ay pangungunahan sana ni Presidential Advisor on Creative Communication Direk Paul Soriano. Ito ang balita ni Janice Senhente. All the preparations have been done, physical arrangements, security. We are confident that by Friday, everything will be all set for the kasi we will have a rehearsal.
Upang maihatid sa sambayanang Pilipino ang buong pangyayari sa nalalapit na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsimula ng mag-set up sa loob ng House of Representatives ang mga media na magko-cover sa SONA ng Presidente. Lahat ng media entities ay pinayagan na mag-set up sa loob ng North at South Lobby sa Batasang Pambansa kung saan maaaring ma-interview ang mga opisyal at bisita na dadalo sa ulat sa bayan ni PBBM. And every session thereafter, we will allow the media to be there before the session will begin. I'm also arranging, of course, subject to the approval of the Presidential Communications Office, other areas where you can congregate and interview the personalities. Of course, do sa entry, no? South and North Lobby, you can be stationed there and talk with the guest members of Congress. Yun lang, you'll have to call their attention kung gusto niyo siyang ilang interviewin, no? Kasi magka-clog yung red carpet pagka nag-stop sila. Kanina isang media coordination meeting ang isinagawa sa House of Representatives para sa guidelines ng mga magko-cover sa event. Ayon sa House of Representatives, papayagan na makapag-interview ang mga media bago at pagkatapos ng opening session sa plenaryo, habang magkakaroon naman ng clearing pagpatak ng alas 12 ng tanghali sa Lunes bilang paghahanda sa SONA proper at pagdating ng Pangulo. Samantala, sinabi naman ni House Secretary General Reginald Velasco na ang Radio Television Malacanang o RTVM na ang mamamahala sa buong produksyon ng SONA ni PBBM sa Lunes base sa napag-usapan sa final interagency meeting kahapon. Una nang sinabi ni Velasco na si Presidential Advisor on Creative Communication Paul Soriano ang magiging direktor sa second SONA ni PBBM. Ngunit binawi rin ito kamakailan. Hindi na idinatali pa ni Velasco ang dahilan kung bakit hindi na si Paul Soriano ang magiging direktor sa SONA. That information I don't know, no? It's really the prerogative of the Office of the President and the Presidential Communications Office. So that's the only information we got, no? The RTBM will take care of it. In other words, yung mga veterano nila, sabi nila kayang-kaya nila yan because these people, yung RTBM staff, all the events, no, where the President is a main guest or keynote speaker, silang nagko-cover, so they know what to do. Sa mga susunod na araw, magsasagawa ng technical rehearsal ang RTVM habang sa Huwebes naman ay ilalockdown na ang Batasang Pambansa. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasabayan ng kilos protesta ng iba't ibang makakaliwang grupo ang SONA o State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinawag na People's SONA ang kilos protesta na inaasahang lalahukan na nasa 50 mga grupo at organisasyon. Tuloy pa rin umano ang protesta kahit na may banta ng pagulang dulot ng inaasahang sama ng panahon sa mismong araw ng SONA. Ito ang balita ni Ryan Lacanale. The SONA protest this year will be bigger compared to last year. Mas marami ang galit, mas marami ang naliwanagan. Nakahanda na ang iba't ibang militanteng grupo na lalahok sa kilos protesta sa Lunes, kasabay ng ikalawang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang aabot sa 50 grupo ang makikilahok sa nationwide protest. At mas malaki daw ito kumpara sa protesta sa unang SONA ni PBBM noong nakaraang taon. Tinawag na People's SONA ang kanilang gagawing kilos protesta. Ang aming nagkakaisang panawagan sa araw na ito, dagdag na sahod, kabuhayan at pagkain sa mesa. Itigil ang karahasan, kapakanan ng masa, hindi maharlika. Umulan man daw o umaraw, itutuloy daw nila ang kilos protesta. Wala rin silang inaasahang pag-arang mula sa PNP dahil nagkaroon naman sila ng maayos na koordinasyon sa LGU. Alam ng QC Police ang ating programa.
So wala tayong ina-expect na harangan. Sana walang hulihan at sana igalang yung kalayaan sa pamamahayag ng mamamayan. So maayos po ang ating coordination sa traffic, sa paglilinis ng kalsada, sa daloy ng programa. Wala dapat mangyaring aberya. Alas 9 pa lang ng umaga, magkakaroon na ng pagtitipon ng iba't ibang grupo sa loob ng Quezon Memorial Circle. Ang labor group magkakaroon ng forum. Ang ACT Teachers Zumba protest naman para sa salary increase. Sa harapan naman ng NHA magpoprograma ang Sanlakas. At ang bayan may programa sa PhilCOA at CHR Commonwealth. Magkakaroon din ng pagsusunog ng effigy ni Pangulong Marcos na isang malaking barya. Doble cara effigy. Para ipakita yung dalawang imahe ni Marcos. Yung una, nangangaral ng pagkakaisa, love the Philippines, hindi nagmumura. Pero if you flip the coin, nandun ang totoong Marcos. Ang abala sa Maharlika, abala sa rebranding ng kanyang pamahalaan, pag-revive sa notorious legacy ng kanyang ama. Alas 11 ng umaga, magsasama-sama ang lahat ng grupo sa harapan ng CHR Commonwealth. Saka magmamarcha papuntang Tandang Sora. Dito na sila sama-samang magpoprograma alas 11:30 ng umaga hanggang 1:30 ng tanghali. Pagkatapos ay magkakaroon na sila ng viewing ng sona ng Pangulo sa kani-kanilang opisina para magbigay ng komentaryo pagkatapos. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo na ng Quezon City Local Government na walang pasok ang lahat ng mga paaralan sa lungsod sa Lunes, July 24. Kalinsabay ito ng ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Executive Order No. 23, idineklara ni Mayor Joy Belmonte na walang klase sa lahat ng antas sa buong lungsod, mapa-public o private school man. Bagaman nakabakasyon na ang karamihan, sinabi ng Quezon City LGU na may summer classes pa rin ang maaapektuhan dahil sa gagawing pagsasara ng ilang kalsada para sa SONA ng Presidente. Hindi sasama ang ilang malalaking transport groups sa isasagawang tigil pasada ng Grupong Manibela na isasabay sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan diin ng mga ito na nakikipagdialogo naman ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa issue ng PUV modernization. Kabilang sa mga grupo na hindi makikiisa sa transport strike ang Pasang Mazda, LTOP, Altodap, FEDJODAP, ACTO at Stop and Go Coalition. Kasama rin sa hindi magtitigil pasada ang grupo ng Piston, gayunman patuloy pa rin ang kanilang kilos protesta. Lahat po kami solidong nagkakaisa, magsisilbi, bibiyahe para sa kapakanan ng ating mga mananakay. Ganap ng isang batas ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund. Dilagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina sa Malacanang. Tiniyak ng Pangulo na magagamit sa tamang paraan ang seed money ng MIF at hindi sa personal na pangangailangan. Ito ang balita ni Nel Maribuho. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Through the fund, sa gitna ng pagtutol ng ilang grupo at mambabatas, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Republic Act No. 11954 o Maharlika Investment Fund of 2023 sa Malacanang. Sinaksihan ito ng mga miyembro ng gabinete, ilang senador at kongresista. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na malaking tulong ito upang maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil sa Sovereign Wealth Fund, hindi na kinakailangang mangutang pa ang Pilipinas para lamang sa mga ipatutupad na programa o proyekto ng gobyerno. We now have an available fund that will provide us the seed money for investments and to attract other foreign investments and for us to be able to participate in those operations, in those investments without additional borrowings. Pagtitiyak pa ni Pangulong Marcos, idinistansya niya ang kanyang sarili sa pamamahala sa Maharlika Investment Fund.
upang hindi mahaluan ng politika ang anumang magiging desisyon sa naturang bagong batas. Because inevitably, if you put me or the Secretary of Finance or in the decision-making loop, those decisions will be colored by political considerations. And that must not be the case. Pinawi rin ni PBBM ang pangamba ng ilan ukol sa posibilidad na magamit umano ang pondo ng MIF sa personal na mga pangangailangan. I note that some of the objections that very early on was there. I would hear some people commenting and saying, hindi ba kung may pera tayong ganyan, kung may pondo tayong ganyan, dapat ilagay yan sa agrikultura, dapat ilagay yan sa infrastructure, dapat ilagay yan sa energy development. Saan nyo kaya iniisip na ilalagay yan? Bibili kami mga magagarang kotse, bibili kami yung malalaking yate, yan ba yung iniisip ninyo? That's it makes me laugh because that is so far from the truth. Ayon naman kay Finance Secretary Benjamin Jokno, maraming nakalagay na safeguards sa MIF Act. Napakadaming safeguards, no? In fact, pag binasa mo yung law, several pages yung unang-una nakalagay doon, hindi mo talaga pwedeng magamit yung funds na para sa Social Security, no? Maka-enumeration. I think in 3 places, GSIS, SSS, so ganun. That's number 1. Tapos meron talagang layers of audit. Bago pa man malagdaan ng MIF Act, nasimulan na ang pagbalangka sa Implementing Rules and Regulations o IRR nito. Inaasahan na sa susunod na taon ay mararamdaman na ang epekto ng itinatag na Sovereign Wealth Fund. Aabot sa 75 billion pesos ang initial na seed money nito. 50 billion pesos ay magmumula sa Land Bank of the Philippines at 25 billion pesos naman ay mula sa Development Bank of the Philippines. Ang pondong ito ay i-invest sa ilang assets kabilang na sa foreign currencies, fixed income instruments, domestic at foreign corporate bonds, joint ventures, real estate, infrastructure projects at iba pa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Umaasa ang liderato ng Senado na ilalatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address ang plano nito sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Pero isang grupo ang nakatakda ng questioning ng batas sa Korte Suprema. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hopefully in the SONA, may babanggit po siya ng mga concrete projects for the use of the fund. Mas detalyadong plano sa Maharlika Investment Fund o MIF Bill ang nais marinig ni Senate President Juan Miguel Mingzubiri sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Senator Zubiri na isa sa mga sumaksi sa paglagda sa MIF Bill kanina, excited ang Pangulo at ang economic managers na ipagmalaki ito para makahikayat ng mga dayuhan na mamumuhunan sa bansa. Kabilang anya sa mga proyekto na maaring paglagakan ng pondo ang Bataan-Cavite Interlink Bridge Project at renewable energy infrastructure. So, napaka-exciting po ng pondo ito, properly implemented. Let's hope that the President will assign a good management team. Ngunit aminado ang senador na hindi agad mararamdaman ang epekto ng MIF. It will take time. Kasi siyempre yung projects, di ba, itinatayo yan for several years. Definitely, next admin will be benefiting from the Maharlika Investment Funds. Pero para kay Senator Mark Villar na may akda ng panukala sa Senado, mararamdaman na umano ang benepisyo ng MIF sa susunod na taon. As soon as magsisimula yung investment ng Maharlika, mararamdaman na natin. So as early as maybe early next year, siguro mararamdaman na natin yung effect ng Maharlika. Si dating Pangulo at House Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo tinawag na very big milestone ang MIF law para sa ekonomiya ng bansa. And that's what the President said. And they looked at the different models, they looked at the achievement, they looked at the mistakes. So this is a very good bill.
Tiniyak ngayon ng liderato ng Senado na gagamitin ito ang oversight powers para mabantayan ang magiging paggamit sa pondo at ang mga proyekto na papasukin ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Ganoon din ang bubuing implementing rules and regulations ng gobyerno para matiyak na hindi ito tataliwas sa nakapaloob sa batas. Kumpiyansa rin si Senator Zubiri na dadaan sa masusing proseso ang mga i-a-appoint ng Pangulo na uupo sa Board of Directors ng MIC. Pero hindi na ito dadaan sa Kongreso para makilatis ng mga mambabatas. Ikinalungkot naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang pagpirma sa MIF law na kanyang tinawag na hindi magandang ideya at desisyon. Muling ipinunto ng senador na posibleng mas lumobo pa ang utang ng bansa, bunsod ng MIF dahil sa kawalan ng surplus o sobrang pera ng gobyerno. Tiyak din anyang maki-question sa Korte Suprema ang batas dahil sa ilang depekto nito gaya ng pag-certify as urgent kahit wala namang public emergency o calamity at kawalan umano ng economic viability na magpapakita kung kikita ang MIC. Si Senator Risa Hontiveros nanindigang hindi kailangan ng bansa ang MIF law. Ang pambansang pondo umano ang unang magiging biktima ng Maharlika Fund dahil mapupunta sa kapital ng MIF ang ilang fund sources na para sana sa national budget. Ayon kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, maghahain ng petisyon ang kanilang grupo laban sa MIF law sa Korte Suprema. Pero tiwala si Senator Zubiri na malalampasan ng MIF law ang anumang pag-question dito. It is beyond us to pass a law that we feel is unconstitutional. Ibig sabihin yan, we did a poor job and we did a bad job in passing these laws. So, safe to say, on my opinion, the Maharlika Investment Fund can withstand the scrutiny of the Supreme Court. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong residente ang kinailangang ilika sa Southern China at Vietnam bago pa man tumama ang bagyong Talim. Daang-daang flights ang operasyon ng tren ang nakansela. Ayon sa China Meteorological Administration, naglandfall ang bagyo sa baybayin ng Guangdong Province dakong alas 10:20 gabi ng Lunes, July 17. Taglay nito ang bugso ng hangin aabot sa 136.8 kilometers per hour. Nasa 1,200 bata ang napilitang lumika sa isang summer camp sa Loutraki, Greece dahil sa papalapit na wildfire. Isa lamang ito sa 2 sunog na sumiklab sa Greece dahil sa sobrang init ng panahon. Ito ang balita ni Riomer Bugas. Mahigit sa 1,000 bata ang inilika sa isang summer camp matapos na sumiklab ang wildfire sa Greece. Ilang sunog ang nananalasa sa bansa ngayon bunsod ng epekto ng Mediterranean heatwave. Sa Loutraki na kanluran ng Athens, kinakailangang ilikas ang mga batang nasa summer camp dahil papalapit na ang apoy. Ilang residente din ang kinakailangang lisanin ng kanilang mga bahay dahil sa wildfires. Ayon sa Greek government, may ipagkakaloob na accommodation sa hotels at eligible din sa compensation ang mga naapektuhang residente. Pinalala naman ang mga sunog ng malalakas na bugso ng hangin. Dandaang bumbero ang nagtutulong-tulong upang apulahin ang apoy. Tiniyak naman ni Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis na ginagawa ng Estado ang lahat ng paraan upang matugunan ang sakuna. Samantala, nagbabala ang Greek Meteorological Service na nananatiling mataas ang banta ng pagkakaroon ng wildfires dahil sa regional heatwave. Riomer Bugas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Banta sa buong sangkatauhan ng global warming kaya kinakailangan ng bagong kooperasyon sa pagitan ng China at Estados Unidos ayon kay US Climate Envoy John Kerry. Nanawagan din si Kerry ng agarang aksyon sa Beijing at Washington upang tugunan ng banta ng climate change. Sa gitna ito na muling pagbabalik ng diplomasya sa pagitan ng Estados Unidos at China na pinakamalalaking polluters sa buong mundo. Giit ni Kerry, kailangan ng global leadership sa issue. Nagbabala sa United Nations Secretary General Antonio Guterres na milyong-milyong tao ang maaapektuhan sa desisyon ng Russia na kumalas na sa Ukraine grain deal. Inihinto ng Moscow ang partisipasyon nito sa kasunduang nagpapahintulot sa Ukraine na magluwas ng grain sa pamamagitan ng
ng Black Sea. Ito ang balita ni Sunny Cos. Daang milyong tao ang nahaharap sa kagutom na resulta ng desisyon ng Russia na mag-withdraw sa Ukraine grain deal araw ng Lunes, July 17. Ito ang binigyang diin ni Antonio Guterres, Secretary General ng United Nations o UN. Labis din itong ikinalungkot ang desisyong ito ng Moscow, ngunit hindi nito ititigil ang pagsisikap na mapadali ang pag-access sa pandaigdigang merkado ng pagkain at pataba mula sa Ukraine at Russia. Ayon din kay Guterres, nagpadala ito ng liham kay Russian President Vladimir Putin noong nakaraang linggo na may nakapaloob na isang bagong panukala upang mapanatili ang deal. Iminungkay sa liham na muling maiugnay sa Global SWIFT banking system ang sanctioned na subsidiary, ito ang pangunahing bangkong pang-agrikultura ng Russia. Gayunman, hindi ito pinansin ng Russian President ayon kay Secretary General Guterres. Samantala, matagal nang daing ng Moscow ang sanctions na nagpahinto sa grain at fertilizer exports nito. Nangangahulugang hindi natutugunan ang terms sa pagpapalawig ng Black Sea Initiative. Sinang-ayunan ang Black Sea Initiative ng Russia, Ukraine, Turkey at UN sa Istanbul noong July 2022. Kasama dito ang isang kasunduan sa pagitan ng United Nations at Russia sa pag-export ng grain at fertilizers mula sa Moscow. Ang mga garantiyang pangseguridad para sa mga barko nitong naglalayag sa hilagang kanlurang bahagi ng Black Sea. Sonicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang 5 pulis na inaakusahan ng robbery extortion sa Maynila. Ayon sa Philippine National Police, iniintay na lamang nila ang resolusyon ng Manila Prosecutor's Office sa robbery complaint na isinampa sa mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Doon po sa 5 pulis po na nasangkot sa robbery extortion cases last week po ay sumuko na po kahapon. At ngayon po ay nasa custody na po sila ng Manila Police District. Sumuko na kagabi ang 5 pulis ng Manila Police District Intelligence Operations Unit na sinasabing nagtangkang mangikil sa may-ari ng isang computer shop sa Maynila. 3 ang nagboluntaryong sumurrender sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kahapon, habang 2 sa mga ito ang sumunod na lumutang kagabi at itinurn over kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Sa panayam sa 5, iginiit ng mga ito na hindi sila nagtago kahit na sinuway nila ang return to work order ng MPD. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, base sa pahayag ng mga pulis, natagalan silang lumutang dahil kumuha pa umano sila ng mga ebidensya na magpapatunay na hindi totoo ang mga ibinibintang sa kanila. Well, sa initial na pananalita nitong 5 pulis ay dinideny nila itong allegation na sila ay nagnakaw doon sa computer shop. At in fact, yun yung sinasabi nilang reason kung bakit hindi kaagad sila lumutang at sumuko dahil nangalap sila ng ebidensya na magpuprove na wala silang kasalanan at mali yung paratang sa kanila. At yan naman ay bibigyan ng pansin ng korte. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na hindi ito dahilan para itigil ng PNP ang sinasagawang investigasyon. Hindi ibig sabihin na nito ay ligtas na sila doon sa ating administrative proceedings dahil kung sinasabi nila na dinideny nila na nagkaroon ng nakawan, ang titignan naman natin dyan ay doon ba sa kinundak nilang police operation ay wala ba silang na-violate doon sa existing police operational procedure natin. Aalamin din ng PNP kung may basbas ba ng mga nakatataas sa kanilang operasyon ng 5 pulis. Yung bang operation nila ay with the full knowledge ng kanilang team leader? Sila ba ay nagkaroon ng coordination? Meron ba silang pre-operational clearance? Kaya nga po, hindi lang sila ngayon ang iniimbestigahan. Yung buong District Police Intelligence Office ay nirelieve po ng District Director po ng MPD para tignan kung nagkaroon nga po ng kapabayaan dun sa level ng kanilang mga commanding officer. Inalis sa pwesto ng MPD ang buong District Intelligence Unit matapos ang issue ng robbery extortion. Sinasabi kasing pinasok ng mga pulis ang isang computer shop sa Sampaloc, Manila at kinuha ang 40,000 pesos na kinita ng establishmento.
nang hihingi pa umano ang mga ito ng 4,000 pisong protection money kada linggo sa may-ari ng computer shop. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng Philippine National Police. Kabilang sa mga inilipat ng pwesto ay ang 5 one-star general at 6 na police colonel. Kabilang dito si Police Brigadier General Roderick Mariano na inilagay bilang Director ng Southern Police District o SPD. Pinalitan nito si Police Brigadier General Kirby John Craft na inilagay naman bilang Acting Director ng Police Regional Office 13 o Caraga. Si Police Brigadier General Nicolas Salvador naman ay ginawang Acting Director ng Directorate for Plans, habang itinalaga namang Acting Chief ng Legislative Affairs Center ng Directorate for Plans si Brigadier General Ponce Peñones. Si Brigadier General Rizalito Gapas naman ang itinalagang Director ng Northern Police District. Ang nasabing balasahan ay epektibo na kahapon, July 17, 2023. Inilunsad na ngayong araw sa Maynila ang pilot run ng food stamp program ng pamahalaan. Nasa 50 pamilyang Pilipino ang binigyan ng Electronic Benefit Transfers o EBT cards na siyang gagamitin para makapamili ng mga pagkain sa Kadiwa stores. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy, live. Bernadette, ano ba ang kaibahan nitong food stamp program ng DSWD sa 4Ps ng gobyerno? June, maraming ang nalilito sa dalawang programa na ito, pero paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay sumisentro sa childhood education. Ito yung intervention ng pamahalaan para matulungan ang mga miyembro ng pamilya para makapag-aral. At ito namang food stamp program ng DSWD ay sumisentro sa hunger mitigation para matugunan ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Madalas makaranas ng pagkagutom ang may bahay na si Mirna kasama ang kanyang pamilya. 300 piso lamang ang kinikita ng kanyang asawa sa pamamasada ng pedicab at 7 ang anak nila, kaya araw-araw nilang pinagkakasya ang kakaunting pera pambili ng pagkain. Malaking bagay po sa akin to, malaking tulong po sa pamilya ko. Isa si Nanay Mirna sa 50 pamilya na nabigyan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards para sa pilot run ng food stamp program ng DSWD. Sa pamamagitan nito, makakatanggap siya ng food credits buwan-buwan na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipambili sa mga Kadiwa stores. Gamit ang point of sale o POS terminal, itatap ni Nanay Mirna ang EBT card niya kasabay ng paggamit ng fingerprint upang makapamili ng mga pagkain gaya ng bigas, karne, prutas at gulay. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nanguna sa implementasyon, sasailalim din sa development trainings at capacity buildings ang mga benepisyaryo upang mabigyan sila ng oportunidad para makapagtrabaho. Ito na muna, pang tiding over, habang naghihirap pa. Pero I think that as quickly as possible, lalo ng Pilipino, naging experience ko, ay silang hanggat makahanap ng trabaho, talagang yun ang gagawin kagad. Nasa $3 million o higit kumulang 163 million pesos ang pondo ng nasabing programa mula sa Asian Development Bank at World Food Program para sa pilot testing nito. Ngunit sakaling mailunsad na ng DSWD ang national implementation nito sa susunod na taon, sinabi ng Pangulo na pagtutulungan ito ng ADB, World Food Program at mga counterpart nito sa bansa upang mapondohan ang nasabing programa. We will be able to sustain ito for as long as we need it. But kagaya ng aking laging sinasabi, dahan-dahan sana, maayos na natin yung ibang sitwasyon para hindi na nangangailangan ng tulong. Nasa 3,000 pamilyang Pilipino ang target ng DSWD para sa pilot implementation nito ng tatagal ng 6 na buwan o mula Hulyo hanggang Disyembre. Palalawakin din ang naturang programa sa 300,000 families para sa susunod na taon
at magdaragdag ng 300,000 families sa 2025 at 400,000 families sa 2026 upang makumpleto ang 1 milyong mahihirap na sambayanan. Ilan sa kinonsidera ng DSWD bilang kwalifikasyon ang mga pamilyang kumikita ng 8,000 pababa kada buwan, mga buntis at mga bagong panganak. Kabilang din sa mga pilot areas ang Cagayan Valley, Bicol, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo. Bernadette, exclusive lang ba na magagamit itong mga cards na ito sa Kadiwa stores o meron bang ibang accredited na mga grocery stores na pwedeng paggamitan ito? June, sa ngayon, sinabi ng DSWD na sa ngayon ay ang accredited pa lang ay Kadiwa stores para na rin niya na matulungan yung mga magsasaka at itong ang Kadiwa store sa ngayon ay ito pa lang yung accredited. At dagdag ko lang June dito sa Kadiwa stores, no? Itong EBT cards ay hindi ito nako-convert sa pera, hindi ito pwede isang kundi ito ay food credits para makapamili ang mga pamilyang Pilipino na benepisyaryo ng mga pagkain. Balik sa iyo. May sinasabi ka, Bernadette, na hindi ito pwede isang Pagka i-present nila yung card sa Kadiwa stores, may kailangan ba silang ID? National ID kailangan ba nun? Oo, June, bago sila sumailalim at magkaroon nga nitong EBT cards ay na-profile na sila ng DSWD at meron na kukuhaan sila ng biometrics. Kaya bago pa makapamili gamit nga itong EBT cards ay itatap mo din ang iyong fingerprint para maging qualification ka nga at yung mga nagtitinda sa Kadiwa stores ay ma-accredit din nila na ikaw mismo yung may-ari ng EBT cards. High-tech na pala ang pamimili ngayon, Bernadette. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Pinag-iingat ng Department of Agriculture ang publiko sa mga expired na karne. Noong nakaraang linggo, milyong-milyong halaga ng mga smuggled na produkto ang nakumpiska ng DA Inspectorate and Enforcement Office sa Bulacan. Mga German pork at Indian buffalo ang mga nasabat na mga produkto. Nadiskubring expired ang mga ito at inire-repack na lamang. Hinihikayat ngayon ng DA ang mga restaurant, lalo na ang mga karinderya na hingin sa kanilang mga retailer ang sertifikasyon na dumaan sa pag-usuri ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kanilang bibilhing karne. What makes it worse is talaga po, kung expired na yan, siguro po napakamura talaga yan. Kaya yung presyo din siguro, tingnan natin kung magkano yung ibinebenta ng isang karinderya. Medyo mag-isip-isip po tayo kung sobrang mura. Na-i-deliver na sa Land Transportation Office ang inisyal na mahigit sa 100,000 mga blankong plaka ng sasakyan. Ayon sa Department of Transportation, target nilang makumpleto ang backlog sa mga plaka ngayong katapusan ng taon. Ito ang balita ni JP Nunez. Itong dadating na itong paupuno natin ito sa mga previous backlog. Let's start pa in 2016. Na-turn over na kanina sa Land Transportation Office ang inisyal na mahigit sa 100,000 mga blankong plaka ng sasakyan. Nagmula ang mga ito sa Trojan and Tonjes Joint Venture, ang kumpanyang nanalo sa bidding na siyang magsusupply ng plaka sa LTO. Sa kabuuan, nasa 16 million ang supply ng plaka na dapat ma-deliver ng kumpanya sa LTO sa loob ng 20 buwan. Batay sa kasunduan, kinakailangan na makapag-deliver ang nanalong bidder ng nasa 60,000 na mga blankong plaka sa LTO kada linggo. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang mga bagong deliver na blankong plaka ay gagamitin para sa pag-i-issue ng backlog sa replacement plates. Ito yung mga dating berdeng plaka ng mga sasakyan na papalitan ng kulay puti na may itim na numero at letra. Sa datos ng DOTR, sa ngayon ay mayroon namang mahigit sa 3 million na backlogs sa plaka ng mga motorsiklo. Target ng ahensya na tapusin ang lahat ng backlog sa mga plaka ng sasakyan at motorsiklo hanggang katapusan ng taon. Also po yung ating plate-making machines, plate-making shop, ipilitin natin ma-resolve ikaw within the year.
Ayon sa DOTR, aabot sa 3.8 billion pesos ang halaga ng higit 16 na milyong piraso ng mga blankong plaka na i-deliver ng supplier. Mas mababa ito sa estimated amount ng DOTR na 5.2 billion pesos, kaya naman malakian nila ang natipid sa ginawang procurement process ng pamahalaan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ng fuel subsidy ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan sa darating na Agosto. Ito ay bilang ayuda sa mga PUV operator sa driver sa gitna ng tumataas na naman presyo ng langis. Ang bawat fuel subsidy ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos na one-time na ibibigay sa PUV operators. Ayon sa LTFRB, prioridad na bibigyan ng fuel subsidy ang mga operator ng modern PUVs. Probably by late part of August po, i-release na po ang aming fuel subsidy. It goes to the modernized jeepneys po. Sila po yung mga una namin bibigyan na at magiging benepisyo ng mga modernized ng fuel subsidy. Nagrarasyon na ng tubig ang mga water refilling stations sa mga evacuation centers sa Albay upang makaiwas sa mga waterborne disease ang mga bakwit. Kasunod ito ng pagkakasakit ng ilang mga evacuees na na-monitor ng Department of Health. Araw-araw na ring may schedule ng paglilinis at disinfection sa evacuation camps doon. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Ang kanila nang iniinom galing na po sa refilling stations. Lahat na po. So starting yesterday, lahat na po ng ating evacuees are being supplied with drinking water coming from refilling stations. Sari-sari sakit na ang nararanasan ng ilang mga evacuee sa mga evacuation center sa Albay, tulad ng ubo, sipon, lagnat at pananakit na lalamunan. Bukod pa dito ang posibleng waterborne diseases gaya ng diarrhea at E. coli infection. Bunsod dito, simula kahapon nagrarasyon na ng malinis na inuming tubig sa mga evacuation center ang mga water refilling station. Samantala, abalan na rin ang Albay Provincial Health Office sa paglilinis ng mga evacuation center na ilang buwan ang tinutuluyan ng mga bakwit na mula pa sa 6-kilometer permanent danger zone. So, ang ginawa ng wash team namin, nag-mistig din sila doon para mabawasan yung amoy tsaka hindi masyadong mabaho yung mga evacuation centers natin. Then, continuous sila monitoring ng mga water sources natin, nag-test sila. Bawat araw ay may mga evacuation center na nakaschedule upang pagsagawaan ng misting at sanitation. Nagsasagawa po ng disinfection at saka deodorizing yung ating mga evacuation rooms. Kasi alam naman po ninyo, sa tagal ng panahon na nag-iipon-ipon yung mga tao sa loob ng evacuation center, sigurado po tayo sa dami ng tao, amoy melo na po yan. Samantala, nagsasagawa din ng health education session ang kagawaran ng kalusugan upang maturuan ng mga evacuee sa tamang pangangalaga at mapanatiling malusog ang kanilang pangangatawan. Maging ang tamang paghahanda ng homemade oral rehydration solution kung magkakaroon ng sintomas ng diarrhea at makaranas ng pagsusuka. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Huling palugit na ang July 25 deadline para sa pagpaparehistro ng SIM. Kaya patuloy na hinihikayat ng National Telecommunications Commission ang mga cellphone subscribers na humabol na sa deadline upang hindi ma-deactivate ang inyong mga numero. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. May pa po, ang hirap pumasok sa Globe. Ang hirap talaga. Hanggang nga hindi pa talaga siya pumapasok. Isang linggo bago ang deadline, hindi pa rin mai-register ni Marigold Delgado ang kanyang mobile number. Ayon kay Marigold, Mayo pa niya sinusubukang magrehistro. Ngunit hanggang ngayon, hirap umano siyang makapasok sa network. Hindi ko po alam, baka hindi na lang. Ang hirap po kasi pumasok sa network, marami tsetsebore. Isa lang si Marigold sa milyong subscribers na hindi pa rin mai-register ang SIM number kahit malapit na ang deadline.
Binigyang diin ng National Telecommunications Commission na hindi na sila magbibigay pa ng extension para rito. Ayon kay Deputy Commissioner Attorney John Paulo Salvahan, madi-deactivate na ang mga SIM cards na hindi mairirehistro hanggang July 25, 2023. Kapag hindi po na-register yung SIM, madi-deactivate po yung SIM. Kung associated po sa SIM na yon o sa number na yon yung inyong e-wallet, ay momentarily hindi nyo rin po ito magagamit. Hindi naman po mawawala yung laman po ng mga e-wallets nila. Hindi lamang po nila ma-access kung yung e-wallet account nila ay naka-associate doon sa SIM na hindi po nila ni-register. Sa ngayon, nasa 103,519,000 subscribers ang nakapagparehistro na sa kani-kanilang network providers. Katumbas na ito ng 61.6% ng kabuuang active SIM sa buong bansa. Nakamit na rin nila ang 100 million target na magpaparehistro, ngunit umaasa sila na madaragdagan pa ito habang papalapit ang deadline. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sinang-ayunan ng Department of Transportation ang panawagan ng mga city bus operator na ibalik na ang mga dating ruta ng bus bago pa ideklara ang COVID-19 pandemic. Git ng DOTR, hindi na maaaring alisin ang EDSA bus carousel lalo't malaking ginhawa na nila ito para sa mga commuter. Ito ang balita ni JP Nunez. Madugo rin yung problema nila. It's a dying industry. Kasi wala halos silang makuha mga pasahero. Sa isinagawang konsultasyon kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operator ng public utility vehicles, umapila ang city bus operator sa LTFRB na sana ay maibalik na ang dating ruta ng mga bus sa Metro Manila bago pa ideklara ang COVID-19 pandemic. Problemado ang mga bus company dahil nalulugi na umano sila sa sistema ng EDSA carousel. Anila mas umikli na ngayon ang ruta na kanilang pinapasada kumpara noong wala pang busway. Halimbawa nito ang dati nilang ruta mula Pasay na umaabot pa hanggang Valenzuela City. Pero simula nang magkaroon ng busway, Pasay hanggang Monumento Caloocan na lamang ang biyahe ng mga bus sa EDSA. Bukod sa umiksing ruta, malaki rin anila ang nababawas sa kanilang mga pasahero dahil may ilan na mas pinipili na sumakay ng MRT kaysa mag-bus dahil sa mas mura ang pamasahe sa tren. Base sa proposal ng mga bus consortium, dapat nang alisin itong EDSA busway at payagan na sila na makabalik muli dun sa dati nilang mga ruta kasama na ang EDSA upang mas dumami uli ang kanilang mga pasahero. Mas maigi rin nila kung aalisin na ang bike lane upang mas mabilis na makabiyahe ang mga bus sa EDSA. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, may mga proposal silang ilalatag sa Department of Transportation para tugunan ang problema ng mga bus company. Isa dito ang posibleng pagtatalaga ng ibang linya na maaaring daanan ng city buses bukod sa EDSA carousel. May mga proposal na po. Ilalahat ko na kay Secretary para matugunan na po dahil unti-unting namamatay ho yung industriya ng bus. Pero para naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi na maaaring alisin pa ang EDSA busway dahil maayos naman nitong naseserbisyohan ang mga commuter. Hindi rin pabor ang kalihim na ibalik pa ang pre-pandemic na mga ruta ng bus dahil magdudulot lamang anya ito ng mas matinding traffic. Yung carousel will stay, no? Nakita naman natin yung convenience na binibigay niya, yung comfort na binibigay niya sa mga pasahero, no? Biro mo ang travel time from Monumento to PITX is 45 minutes na lang, no? Kasi yung parang dati, alam mo, talagang it caused traffic, no? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang hiling ng Pilipinas sa wag nang ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, paano ang naging botohan ng ICC Appeals Chamber at ano ang susunod na gagawin nila? May mga ipapaaresto na agad?
Monica, mayorya ang boto ng mga judges ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber doon sa pag-dismiss ng apela ng Pilipinas o hiling na huwag nang ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. At 3 yung bumoto pabor na ituloy ang pag-iimbestiga at 2 naman, Monica, yung dissenting ututol doon sa naging desisyon at doon sa kung sila ba ay magkakaroon na ba ng pag-aresto kaagad. Ang sinasabi nga dyan ng mga abogado ng mga war on drugs victims ay magkakaroon muna ng investigasyon nga ang ICC prosecutor kung saan kapag siya ay nakakalap na ngayon ng sapat na ebidensya ay magkakaroon na ng indictment at yung sinasabi nilang confirmation of charges dyan sa ICC. At inaasahan natin kung sino man yung partikular na mga individual na kanilang sasampahan ng kaso ay mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. At kanina nga, Monica, pero nilinaw ng ICC Appeals Chamber na hindi naman nagkamali yung kanilang pre-trial chamber na payagan ito ang ICC prosecutor na ituloy ang pag-iimbestiga sa umano'y crime against humanity sa Pilipinas, bunsod ng giyera nito kontra sa illegal na droga. I would like to state that it is rejected by the appeal chamber by majority and that the impugned decision is therefore confirmed. Ayon pa sa ICC Appeals Chamber, hindi malinaw o hindi na ipaliwanag ng detalyado ng Pilipinas ang hamon nito laban sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nilinaw din naman ito, hindi isyu ng jurisdiksyon ang naging basihan sa desisyon, kundi walang mali sa naging desisyon ng kanilang pre-trial chamber na payagan ang ICC prosecutor na si Karim Khan na ituloy ang pag-iimbestiga. The appeal chamber by majority, I and Judge Orquipanidze dissenting, finds that the Philippines sets out the alleged errors in a manner that renders unclear both the precise nature of its challenge as well as the legal basis pursuant to which the challenge is made. The appeal chamber by majority observes that the impugned decision does not constitute a decision with respect to jurisdiction. Kabilang sa mga dahilan o ground bakit gusto sana ng pamahalaan ng Pilipinas na huwag ituloy ang pag-iimbestiga ng ICC ay dahil wala itong jurisdiksyon matapos tayong kumalas noong 2019. Mayroon din umanong domestic o ginagawang investigasyon dito sa bansa hinggil sa mga krimen na nag-ugat sa drug war. Ayon naman sa grupong Human Rights Watch, ang desisyon ng ICC judges ay susunod na hakbang para sa hinihinging hustisya ng mga biktima ng war on drugs. Dapat din anyang patunayan ng Marcos administration ang commitment nito sa pagtataguyod ng karapatang pantao at makipagtulungan sa investigasyon. Monica, sa ngayon nga, ang maaring ang susunod na katanungan ay kailan ba mag-re-resume yung investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Pilipinas. Yan ang ating aantabayanan kung ano ang magiging desisyon, partikular na ng kanilang ICC prosecutor na si Karim Khan. At ang sinasabi naman dito ng mga abogado ng mga war on drugs victims, pagpunta ng ICC dito sa Pilipinas, ang una nga nilang gagawin ay sila ay lalapit sa mga ahensya ng pamahalaan na maaring makatulong sa kanila para makapangalap ng ebidensya na sapat upang kasuhan ang sinumang individual na tina-target ng ICC na makasuhan dito sa war on drugs. Yun nga lang ang issue ngayon, Monica, ang challenge ngayon sa ICC. Paano sila makapangalap ng sapat na ebidensya sa bansa dahil ang sinasabi naman ng Department of Justice, wala sila o hindi nila igagalang, hindi nila kikilalanin ang desisyon ng ICC na kapag sila ay mag-iimbestiga dito sa Pilipinas dahil ang sinasabi ng DOJ sa pamamagitan ni Secretary Remulla, wala nang jurisdiksyon ang ICC dito sa ating bansa matapos nga tayong kumalas effective noong March 2019. At maya-maya lamang, Monica, ay inaasahan natin na magsasagawa naman ng press briefing ang Office of the Solicitor General para sila ay magbigay ng kanila namang reaksyon dito sa naging desisyon
ng International Criminal Court. At alam din natin kanina, Monica, sa pagbaba ng ruling ng ICC, wala doon yung pangunahing abogado ng Pilipinas na Solicitor General Minardo Guevara, dahil siya ay nasa Amerika ngayon sa isa namang official business o trip ng kanyang trabaho, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Maynila. Naninigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Giit pa ng senador, hindi na niya ikinagulat ang desisyon ng ICC na ituloy ang investigasyon at hindi na rin umano siya nababahala. Sa kabila nito, kumpiyansa si Senator de la Rosa na hindi kikilalanin ng Marcos administration ang utos ng ICC sakaling maglabas ito ng warrant of arrest laban sa kanya. Tiniyak din ng mababatas na hindi siya magtatago, pero kung lalabas man ng bansa, lilimitahan na lamang umano niya ang kanyang pagpunta sa mga bansang hindi ICC-friendly gaya ng China at Russia. Wala man tayo magawa. Kung talaga ituloy nila, hindi natin sila kontrolado. So, hayaan mo na lang sila kung anong gusto lang gawin. Basta importante, andito lang tayo. If they cannot protect me, I will protect myself. Hanapin niyo ako. Basta nasa Pilipinas ako. Personal na lakad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman kailangan magpaalam sa kanya ng dating Pangulo. Alam din anya na pupunta ito sa Beijing. Wala namang pagtutol si PBBM sa naging hakbang ni Duterte at umaasang mareresolba ang mga issues sa West Philippine Sea. No. Nagpermiso pa, hindi naman kailangan. Alam ko naman ang pupunta siya. At magkaibigan sila, magkakilala sila. So, I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, yung mga shadowing, yung mga kung ano-ano, all of these things that we are seeing now, I hope na napag-usapan nila. Para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talagang habol natin. Patuloy ang pag-uusap. Yan, mga komentaryo naman po ng ating mga kauserong Pinoy hinggil po sa landslide sa Antipolo. Sabi po ni Christopher Pelino, sabi niya, dapat po bago pa lang mag-umpisa ng construction, may nakaantabay na taga City Engineering Office and may random visit din. Tama na po yun. Sa issue naman ng protesta sa SONA, sabi ni Kaloyal Beth Ariola, walang katapusang rally. Mula isilang ako, rally na. Ngayon, matanda na ako, rally pa din. Kawawang Pilipinas, walang pagkakaisa. Yan, sabi naman po ni Sonito Vargas Channel, wala namang Pangulo ng Pilipinas na hindi nilabanan ang mga grupo na kinabibilangan nila Teddy Casino. Hayaan natin sila mag-rally, karapatan nila yan. Huwag lang sila lalabag sa batas. Sa paparating na SONA ni PBBM sa Lunes, sabi ni Noel Gabriel, just hoping PBBM will report honestly yung mga accomplishments niya, pati na rin yung mga status ng mga pledges na nakuha niya sa ibang bansa. Yun. Yan, abangan natin po yan sa Lunes. Meron tayong special coverage na magsimula po ng 2:00 ng hapon. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa ating newscast. Diba? At atin naman pong pagbati sa ating po mga masugid na kauserong Pinoy, gaya po ni Alexander Papa, si June Flores, si Minardo Manalangsang. Teka lang, Monica, babatiin ko lang yung aking nag-Cairo sa akin. Pumantay yung, yung balikat, pumantay, tsaka yung ito, pag gumaganyan ako, hindi na masakit. Hindi na masakit. Si Kuya Rolando Romanes, ang kanyang may bahay na si Mami Dalisay, ang kanyang mga manulang na si Tochi Mariano, si Day, yung kanyang asawa,
yung kanilang mga anak, si Third, si Bryson at saka si Dea Mariano. Happy viewing po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa panonood. At ituloy natin yung pag-shoutout kina Rodrigo Deguitos, Romulo Repolana Jr. at kay Antonio Valencia. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan, 13:5 na nagsasabi, ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.